Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ni General Romeo B. Poques tungkol sa mangyaring rally sa September 21. To, Intel report, sabi niya, BBM might join Liberal Party Island MB. Ano ba itong MB? Makabayan Black Rally at Luneta or EDSA. Violence, ito ang nakakatakot. Violence will be shifted to Maisog Rally at Liwasan as prelude to martial law. So, Intel report ito na hindi pa confirm. Just a report. Kaya lang, medyo mag-ingat po tayo. Bantayan po natin. Una, nabanggit na ni Auntie Claire na kakampi daw ng Pangulong Marcos ang mga magrarally. Yan, rally sa Luneta, yun po, mga artist daw ang organizer. Rally sa EDSA, ito yung Liberal Party, mga simbahan, Dilawan, Makabayan Black. So ito yung mga nagsasabi na hindi sila anti-Marcos. Kaya lang, ang rally nila is anti-corruption rally. Tapos, hindi daw against kay Marcos. Anong ibig sabihin nun? Sino ang pananagutin nila sa corruption? Hindi ang Marcos administration. Hindi ko maintindihan. So, antabayanan natin sa September 21, ang focus, ang sentro sa rally ay mag-atin mismo kasama ng mga realista. Ano ba ito? But anyway, bahalang Pangulo. First time ito mangyari. Naku no, itong mga realista, galit sa korupsyon. Itigil ang korupsyon. Tapos, ang tao na dahilan bakit nagka-korupsyon, nandun din. It's command responsibility. Maybe hindi siya ang mismong nangurakot, kaya lang, dahil siya ang presidente, everything falls on the shoulder of the president. Ganon yun. Ang pagkakaintindi ng presidente, wala siyang pakialam, malinis siya sa korupsyon. So, sino lang ang kwan? Congress? Sabi nga sa post, again, ni General Poques is ang matinding pananagutan ay hindi sa Kongreso, kundi nasa palasyo ang pananagutan. That's very simple in the military parlance, command responsibility. Sige, atin nagrally. Grabe, no? And then, ito ang delikado. I don't know how true. Dahil intelligence report lang na violence will be shifted to Maisog Rally at Liwasang Bonifacio. Ito naman, sa Liwasang Bonifacio, ito yung grupo ni na Atty. Vic Rodriguez. Ang alam ko, meron ding rally sa Camp Aguinaldo. Dito naman sa UPI, United People's Initiative. Karamihan ito, mga retired military, pinangungunahan ni General Poques. So, apat na venues ang rally sa September 21. Luneta, EDSA na lumalabas, mga kakampi ng Pangulo. Anti-corruption, kaya lang kakampi nila yung presidente na may responsibilidad sa corruption sa bansa. So ito ang mabibigat. Kaya sinasabi ko ito para mamili kayo kung saan kayo mag-attend na. Ako, kung malapit lang ako, either mag-attend ako sa Camp Aguinaldo sa UPI ni General Poques or sa Maisog, Liwasang Bonifacio ni Atty. Vic Rodriguez.
Meron din daw sa, I think, Davao, Cagayan, at may sa Visayas. Kaya lang, wala pa kung sino mga organizer. Kasi kung ang organizer, mga dilawan, wag na lang. Kasi hindi ko maintindihan yung concept nila na galit daw sila sa rally. Kaya lang, okay yun, yung hindi manawagan ng pagre-resign or impeachment, okay ako nun. Ayaw ko ng resign or impeachment. Kanina medyo mabigat yung panawagan ni former Governor Chavit Singson. Palitan na daw ang gobyerno at ang kabataan daw ang mag-start ng revolusyon. Sabi niya, mag-form ng bagong government ang mga negosyante, military, police, youth. Kasi wala na daw silbi itong gobyernong ito. Grabe in fairness, yung pasabog niya. Yung nanawagan siya sa Independent Commission on Infrastructure, unahin daw ang Ilocos Norte. Kasi maraming flood control projects din sa Ilocos Norte at ang mga contractor doon, yan, mga Diskaya at iba pa. So, let's see, what happens? Grabe na itong bansa natin. So, there's instability. Sa nakikita ko lang there's instability na, so, dahil nagkakaroon ng political instability, sino pa ang magninegosyo, yung maghihikayat sila ng foreign investors? Sino pang magninegosyo sa atin? Okay, magbasa lang ako sa mga comments. Dito, ayan, Alan Loga. Kilala ko ito, 3-star general ito, si Sir Alan Loga. Sabi niya, if this happens, saan ka makakakita? The person who is the center of the reason of the rally, which is corruption, is joining the rally. Para bang hindi niya alam na administration niya ang nirereklamo? He is detached. Parang yung mga kongresista din na sinabihan, mahiya naman kayo, at pinalakpakan nila sarili nila. Yes, ganyan daw bang nangyari. Detached ang mga kongresista. Ang Pangulo din, kung totoong mag-attend, detached siya. Dahil anti-corruption, tapos mag-attend siya doon. Bakit nagka-talamak ang corruption? Wala siyang pananagutan? Anyway, God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud sa balay ni Ante. So lipay kayo ang nagtabang sa iyaha na makabalay na si Ante. Kay balo si Ante, gitabangan ra siya. Kabalay na gyud si Ante. Sandayan nyo dak dia. Kali mo mani. Madai kok ada apa?